Anthony Davis at Los Angeles Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Sayang mga idol ang pagkakataon ng Lakers na manatili sa 8 seed. Balik na tuloy sila sa pang 9 seed matapos silang matalo sa Minnesota Timberwolves kanina. Na may record na nga sila sa ngayon na 45 wins at 44 losses. Napilitan kasi ang Lakers na hindi paglaruin si LeBron. Lalo at nagkaroon ito ng sintomas tulad ng trangkaso, kaya minabuti ng Lakers na magpahinga na lang si LeBron para sa agaran nitong paggaling. Kaya sayang talaga ang pagkakataon ng Lakers na manalo kanina. Lalo at kayang-kaya pa naman sana nila ang Minnesota Timberwolves na walang Karl Anthony Towns. Na bagamat wala nga si LeBron ay maganda naman ang performance ng Lakers lalo na sa unang quarter ng laro, nang bigla namang ma-injury na naman ang mata ni Anthony Davis dahil dito kay Kyle Anderson. Bago kasi matapos ang first quarter ay nakagawa pa si Davis ng isang follow-up dunk mula sa missed 3-point shot ni D'Angelo Russell. Pero tinamaan ni Kyle Anderson ang mata ni Anthony Davis. Kaya dito na ito inilabas ng Lakers para pumunta ng locker room at hindi na ibinalik pa hanggang matapos ang laro. Naayon naman sa update mula dito kay Coach Darvin Ham, ay kaparehas nga daw ng injury ni Davis sa ngayon ang nangyari sa kanya sa naging laban nila sa Golden State Warriors. Na 4 points, 4 rebounds, 3 assists at 2 steals in 12 minutes nga lang ang nagawa kanina ni Anthony Davis. Na kung hindi sana nawala sa laro si Anthony Davis ay malaki pa rin sana ang chance nilang manalo. Lalo at nag-dominate talaga kanina ang dalawang big man ng Minnesota Timberwolves na sila Naz Reid na gumawa ng double-double, 31 points at 11 rebounds. Rudy Gobert na may 18 points at 16 rebounds. Paano ba naman ay sila Jackson Hayes, Rui Hachimura at Colin Castleton ang naiwan sa frontcourt ng Lakers. Pero pinuri nga ni D'Angelo Russell itong si Jackson Hayes. Lalo at nag-step up ito sa pagkawala ni Anthony Davis, na kung saan ay nakagawa ito ng double-double, 19 points at 10 rebounds. Pero bukod naman kay Jackson Hayes ay nag-step up din sila Rui Hachimura na may 30 points at 6 rebounds. D'Angelo Russell na may double-double, 15 points at 11 assists at Spencer Dinwiddie na may 18 points at 7 assists. Sunod nga na makakalaban ng Lakers ay ang Golden State Warriors na hindi nga ito magiging madali para sa Lakers. Na kung hindi nga magagawa ng Lakers na magtapos sa 8-7 seed, ay malaki ang chance na ang Golden State Warriors ang kanilang makakaharap sa play-in tournament. Kaya kapag nagkataon ay 2 beses dapat manalo ang Lakers sa play-in. Isa sa kanilang home court at isa naman sa road games. Kaya kung magagawa na manalo ng Lakers ng 2 beses at pumasok ng playoffs bilang pang number 8 seed, ay possible naman nilang makaharap ang maalinman sa Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets sa first round ng playoffs. Kaya tingnan natin kung magagawa pa ba ng Lakers na makapasok ng 8 seed or 7 seed sa pagtatapos ng regular season.